Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po yung Toyota Vios na ipinakita ko sa inyo noong nakaraang vlog ko na ito po yung nahulugan ng tornilyo sa loob ng makina. Bumagsak yung tornilyo na maliit, siguro na bolt, kapiraso lang pumasok doon sa nilalagyan ng spark plug. Sabi nga ni Junjun, yung mekaniko natin na kagagaling lang ng Saudi, sila nga daw sa Saudi, kapag nagtatanggal sila ng mga tornilyo dito sa ibabaw ng makina, lalo pat tatanggalin mo nga yung mga spark plug, dapat walang mga tornilyong ipinapatong dito sa ibabaw. Kasi pwede nga magkaroon ng aksidente na mahulog yung tornilyo doon sa loob ng makina, at yun nga yung nangyari dito. Nalagyan ng tornilyo sa loob ng makina. Pero mga kapatid, maliit lang yung tornilyo Hindi ko alam kung merong mga ganong kaliit na tornilyo dito na tatanggalin tapos mahuhulog dito sa ibabaw ng makina. Anyway, tapos na yon. Mag-iingat na lamang po tayo kapag po kayo ay nagdi-DIY na yung mga tornilyong tatanggalin nyo ay wag nyong ilalagay dito sa ibabaw, lalo pat tinanggal nyo na yung spark plug. So ito po, nung dinala sa amin, may katok talaga ang makina nito, maingay, kaya po nagdesisyon kami na top overhaul lang sana. Kaya lang nung tinanggal na namin yung cylinder head, nakita nga namin na may tornilyong nakapatong doon sa piston, kaya po yun ay nagkaroon ng problema. Pero nung ginalaw na namin yung mga piston, lahat po may problema na rin pala. May piston slap na siya. So ibig sabihin, kahit na ito ay 83,000 lang ang tinakbo ng makina nito, medyo pagod itong makina. Kasi hindi mo basta-basta masisira ng ganun-ganun lang. Itong mga makina ng Toyota na to, lalo na sa Vios, 83,000 lang ang tinakbo, ay magkakagano na yung kondisyon ng makina. So ito po, tapos na to. Maandar po ito. Ayan. Kalahating araw na umaandar. Mula pa nung alas 10 ng umaga kanina hanggang ngayon ay umaandar na tong makina nito para ma-break in na rin, matest na rin namin kung may overheat ba siya o wala. Ngayon mga kapatid, may babasahin lang ako sa inyo na ilang mga comments dito po sa nakaraang vlog ko. Ang sabi po ni Wheeler33, dapat lipulin na tong mga manlolokong buy and sell. Kawawa mga matitinong buyer. Magsama-sama dapat mga naloko nitong boy bulwak na ito, tas kasuhan nyo ng matuto. Ngayon may nag-reply po sa kanya, si Scott Summers. Sabi po ni Scott Summers, si boy bulwak ang pinakapinuno nila Napakasalot talaga Pero may nagtanggol kay boy bulwak. Ito si Lyosa_Place, huy tanga, second hand yang sasakyan. At di mo ba narinig sabi nung nakabili maayos yan? Nung nabili niya, tanga mo, sampigahin kita dyan Ito mga kapatid. Yung nagtanggol sa kanya, may konti siyang dahilan. Pero alam nyo ba mga kapatid, itong mga nakakabili ng second hand na sasakyan, lalo't lalo pa, ito pa yung first time nila na makakabili ng sasakyan, hindi nila alam kung yung nabili nga nila ay maayos o hindi. Kasi po ang sasakyan, malalaman mo lang din talaga yan kung maayos ang kondisyon yan kapag nagamit mo na ng nagamit. Pero yung galing dyan sa display, inuwi mo, hindi pa lalabas lahat ang problema niyan. At paano mo malalaman ang problema kung hindi ka rin naman marunong pang mag-analyze ng problema ng sasakyan? Ina-analisa pa yan. Yung mga nakabibili, dadalhin nila sa talyer dahil nga meron silang nararamdamang kakaiba. Doon pa lang malalaman ngayon yung mga issues ng mga ibinebenta ng mga buy and sell. Kaya dito kay Lyosa_Place, huwag mong sabihing tanga yung bumibili ng second hand. Ang matindi rito, may demonyo yung nagbebenta ng mga sasakyan na alam naman nilang may problema na, ibebenta pa at sasabihin pang walang problema yan, maganda yan, gas and go na yan. Yun yung mga nagbabuy and sell na wala talagang puso. Kasi alam nyo, yung mga nagbabuy and sell, lahat ng ibinebenta nila, alam nila yan. Kahit sabihin mong pass break pa yan. Kaya nga minsan, kapag tinawaran mo pa ng tinawaran, ibinababa pa nga nila yung presyo, mabawi lang nila yung puhunan nila. Pero kung makatsyempo sila nang hindi marunong bumili at napaniwala nila na maayos pa yung sasakyan, diyan na ngayon dumarami yung mga naloloko nitong mga nagbabuy and sell po na ito. Okay, basa pa po tayo ng ilang komento. Ito naman po ang sabi ni Bernard Bravo. Makamandag si Boy Bulwak, madami siyang galamay. Darating ang araw, bubulwak ang bituka ng mga magkakatropa na yan. Huwag naman galon.
Bernard Bravo. Sir Randy, yung nabilhan ko nito, kaibigan ni Boy Bulwak. Ayan, siya na mismo nagsabi. Saan mo ba nabili to? Marikina ho. Marikina, paano mo naman sabing kaibigan ni Boy Bulwak? Siya mismo nagsabi, kumukuha rin siya kay Boy Bulwak. Anak ko, yun na nga bang sinasabi? Kumbaga parang sasamahan ho nila ng mga vlogger kasi parang ano sila, yung nagbebentahan sila ng Oo. fast break ng mga sasakyan. So, ibig sabihin, ito palang unit ni Kuya Mark ay nanggaling din diyan sa lugar ni Boy Bulwak. Tama yung Possible. comments nung tama yung comments nung maraming nag-comments doon. Sabi nga nila, baka daw galing nga ito kay Boy Bulwak. Malamang po kasi sabi nila sila rin nagkukuha na Ayun. ng sasakyan minsan eh. Ang sabi naman ni Kalapati Pigeons Loft, Autorans, galing din sa sakyan ko kay Boy Bulwak. Ganyan din sa akin, baba ang makina. Tingnan mo, bumili ka ng sasakyan, nakakala mo maayos. Pagdating ngayon sa talyer, pag nagka-problema na, baba na yung makina. Bakit? Itong si Boy Bulwak, kapag ka nagreklamo ka, talagang arugante. Di ba? Napanood nyo naman yun sa video. Nagmukhang kawawa nga yung bumili ng adventure, saka yung mekaniko. Kung hindi ka maaskad din, kung hindi ka matapang din na harapin sila, di syempre, lugi ka na. Baba ka na lang ng makina. Aayusin mo na lang yung nabili mong sasakyan. Di ba, mga kapatid? Napanood nyo naman yung video na yon. Pero ito, mga kapatid, tulad na lamang nitong Lancer Itlog na dinala dito sa amin, napaandar ko na to kahapon. Kaya lang, nung matagal siyang umandar, medyo umusok na ng puti doon sa may tambucho. Di syempre, ang isang pangunahin na pagsususpetsahan natin yan ay yung kanyang valve seals. Ito po kasing makina na to, itong kotse na to, 3 taon na naka-stock sa garahe nung may-ari. Kaya nga po, tinawagan ko ngayon yung may-ari nito na kung hindi niya ipare-refresh yung makina, hindi ko maigagaranti na magiging maayos ang kondisyon nitong makina na ito. So, ibig sabihin ng refresh, ibababa talaga natin yung engine. Huwag na lang mangyari na ibebenta nung may-ari ito at may makakabiling iba. Diba? Tapos, dala-dala niya yung resibo ni Autorans na ipinagawa dito sa amin. Diba? Tapos, yung makakabili ngayon, magagalit kay Autorans. Ano ba to? Galing kay Autorans to eh. Bakit ganun? Yung makina, may problema, may tama yung makina. Kaya sinabi ko ngayon doon sa may-ari, Sir, kapag hindi nyo ipinababa ang makina nito at hindi natin ma-refresh, hindi ko po ito magagaranti na tatakbo to ng maayos or gagana to ng maayos. Kaya doon sa resibong ibibigay ko sa kanya, ilalagay ko doon na kung ano lang yung ginawa namin, pinatakbo lang namin, pinaandar lang namin ng makina at hindi namin inayos talaga yung makina dahil doon sa ang kagustuhan namin ay i-refresh to or i-overhaul nga yung makina nitong Lancer Itlog. Pakita ko sa inyo ngayon mga kapatid ko ano na yung nagawa namin dito sa Lancer Itlog. Binuksan ko na yung cylinder head cover nito para lang makita ko yung kondisyon nga nitong makina. Wala naman siyang sludge, kaya lang medyo may mga naninikit-nikit na mga langis dito sa mga pyesa nitong cylinder head. Ngayon mga kapatid, ang dami na ring tagas dito sa paligid ng makina, kaya talagang mas dapat ditong gawin ay i-refresh na itong engine na ito. 3 taon tong hindi ginamit. Ngayon, kung hindi mo to i-refresh, hindi mo to aayusin talaga, baka mamaya 1 linggo pa lang ginagamit ng may-ari, magka-problema na. So, ang napag-usapan ngayon namin ng may-ari nito, i-refresh na lang, i-pull down na lang itong engine, at para tayong mag-overhaul ng engine. Para sigurado talaga, kasi kung gagamitin mo to, ipo-for-keeps mo to, dapat talaga gamitin mo to nang hindi ka magkakaroon ng problema habang ito'y ginagamit mo. Dahil nga sa amin, nakita na kaming lumabas na kulay puting usok sa tambucho nito. So ibig sabihin, sumusunog na to ng langis dito sa ibabaw. No? Yun nga yung sa mga valve seal. Ang ginawa ko na nga dito, pinapipinturahan ko na yung ibang mga pyesa nito. Ayan, no? Iniisa-isa na nga namin mga kapatid para pag ibinalik ko nga, ay maayos na. Pero tulad nitong mga pulley na to, ayan, no? Kinain na to ng kalawang. Kaya kailangan ito ay padaanin ko pa sa torno para matanggal yung kalawang na yan. Kasi kung hindi mo to gagawin, yung ilalagay mo na B-belt dito, baka ilang andar lang ay mapupudpud na at pumuputol pa po ito ng mga B-belt. Kaya yung mga ganito, padadaanin pa namin sa torno to, paiikutin sa lathe machine to, at kung kaya ng lilihahin lang po yung ito pong pagitan po ng pulley na yan. So lahat po ito, yan, yung may mga kalawang po na yan, para hindi naman sirain yung mga 4PK na mga belt natin. Ayan. Ito pala. Kailangan to mapinturahan din, Jomar. High temp ang ipipintura natin dito. Ngayon may nag-comment tungkol po dito sa
Lancer Itlog. Ito po, basahin ko po sa inyo. Ito po yung comment po ni Arnel Roberto. Ang sabi po niya, Boss, meron po ako Lancer Singkit. Matagal na hindi nagagamit kasi po palyado. Marami beses na po pinaayos kung saan mekaniko pero paulit-ulit lang din po ang problema. Gusto ko po sana ipaayos sa inyo kaso po from Bulacan pa ako. Sana po mapansin. Salamat po. Ito may-ari nito, taga Bulacan din po ito. May-ari nitong Lancer Itlog na to. At doon sa sinasabi mong palyado at marami ng mekaniko ang hindi nila maayos yung problema, alam nyo po, kapag ka nagawa ng lahat sa karburador, sa EFI niya, or doon sa kanyang mga spark plug, sa kanyang mga high tension wire, sa kanyang mga ignition coil, nagawa na nilang lahat at palyado pa, baka singaw na po ang barbula. Yun po yung sinasabi natin dito sa makina na to. Kasi pag ito ay nirepress namin, tatanggalin ko yung cylinder head, makikita natin yung ganda ng lapat ng mga barbula. Pag sa barbula, nagkaroon kayo ng singaw dyan, eh talagang hindi nyo maayos ang palya ng makina nyo. No, walang iniwan yun doon sa spark plug na hindi nagtatrabaho, hindi sumusunog ng maganda ng gasolina. Kapag singaw din ang barbula mo, ganun din yun. Kasi yung compression, lumulusot, nawawala. So, baka po ang problema nyo talaga ay kailangan na nating buksan ang inyong makina para malaman singaw ba ang barbula, singaw ba ang mga piston doon sa kanyang piston rings, doon po natin malalaman kapag binuksan na ang inyong makina. Sa isang banda, kapag narinig nyo yung general overhaul, pag pinakinggan mo kasi parang magastos talaga eh. Pero baka mamaya yun lang din ang dahilan para umayos po ang inyong sasakyan. Meron naman talagang tinatawag na refresh. Hindi malaking gastos yun dahil kung wala namang ibang sira ang inyong makina, i-refresh lang yun, papalitan ng lahat ng sirang oil seal, sirang gasket, tapos kung kinakailangan ihasa ang barbula, palitan ng valve seals, lahat yan. At kung kinakailangan naman talagang magpalit ng piston ring, ginagawa po yun at yuhuning lang yung cylinder. No? So yun mga kapatid ang ginagawa na namin sa pagre-refresh po ng engine. Ito po mga kapatid, usapang itlog po tayo. Gandang gabi po, Karandi. Ito po ay si Eric Carada. Maayos na maayos pa ang aking Lancer Itlog GLXI. Madali po talaga patinuin ang Lancer na ganyan. Mahal lang po ang restoration parts. God bless, more power. Autorans, pa-shoutout po sa lahat ng taga Santa Rosa, Laguna. Mga taga Ayala Land Estates at sa mga taga Naik, Cavite po. Thanks, Karandi. Ito po ay si Eric Carada. Ngayon, yung may-ari po nito, mga kapatid, nitong Lancer na to, nag-comment po pala siya dito sa vlog ko po nitong isang araw. Hendrix 810. Maraming salamat, Boss Randy, na paandar mo na si Lancer Itlog. Pati po brake fluid na power steering fluid, palitan na rin po. Thermostats po niya, hindi pa po napalitan niyan simula nabili po namin. First owner po kami. Maraming salamat po, Boss Randy. So, yun po yung may-ari nitong Lancer Itlog po na ito. Yung thermostat talagang hindi pa raw niya napalitan. Wala naman sanang problema yon kung ginagamit mo. Kaya lang ito kasi naihinto nila ng hindi ginamitan ng coolant. Kasi alam nyo mga kapatid, bumibili rin ako ng mga surplus na engine nung araw eh. No? Diyan kay GRJ, kay Time Saver, diyan sa Banawe. Pag nakabili ako doon ng makina na minsan 3 taon din na nakatambak sa yarda nila, makikita mo yung mga internal parts noon, lalo na yung mga thermostat na yan, hindi kinakalawang. Bakit? Kasi po ang nakalagay po doon sa loob ng engine na coolant doon ay yun yung anti-rust. Kaya po, hindi kinakalawang yung loob ng kanilang makina. Ito po siguro, baka hindi nagamitan ng anti-rust na coolant ng may-ari, tapos naipahinga niya ng 3 taon, talagang ganyan po talaga ang mangyayari. Kaya nga po, ang usapan namin ng may-ari nito, kailangan talagang i-refresh natin, kasi kung nabulok ang thermostat valve nito, sigurado yung daanan ng coolant or ng tubig doon sa engine block nito, paakyat doon sa cylinder head, sigurado po yan. Puro kalawang din po at iyon ang magiging isang dahilan para magkaroon ng overheating issues po ito pong Lancer Itlog po na ito. At speaking po ng pagpo-pull down din ng makina, na ibaba ko na po yung makina nito pong Toyota Previa. Ipapakita ko po sa inyo ngayon. Mga kapatid, ito na yung makina nitong Toyota Previa. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kahapon, talagang kakalasin namin yung harapan nito para makuha namin itong makina. Meron naman pong nag-comment, ang gusto niyang ipagawa sa amin, tatanggalin namin yung talangka na yon at doon sa ilalim kukunin yung makina. Alam nyo, mas maraming trabaho po yun. Baka lumaki yung gastos ng may-ari. Kasi hindi lang naman yung talangka tatanggalin mo, pati rack and pinion, pati yung mga gulong, lahat, axle na yan, tatanggalin mo. Samantalang ito,
Ang kinalas lang naman namin ay itong pyesa rito, yung radiator, yung condenser, saka yung bumper, at puro mga sakit-sakit lang naman po yan. Mas magaan na trabaho para maibaba mo yung makina nito. Ngayon mga kapatid, ito. Yung tagas po ng langis nito ay sa pagitan na mismo nitong block at nitong cylinder head. Ayan, hindi po dito sa ibabaw. Tiyong-tiyo po ito. Kaya talagang may issue na yung cylinder head gasket po dito pong Toyota Previa. Ngayon, dahil nga po sa matindi yung tagas na yan, hanggang dito sa ilalim, pati doon, ay punong-puno na rin po ng tagas. Ngayon, kung tagas lang sana, edi cylinder head lang talaga tayo. Pwedeng top overhaul lang. Kaya lang po, sa dami nga po ng sludge na nagstay dito sa loob ng makina nitong Previa na to, hindi po tayo makakasiguro na yung mga sludge po na yan ay hindi babara doon sa journal nitong crankshaft at pati doon sa mga oil galleries po nitong loob ng makina. Dito pa nga lang po ito, tingnan nyo mga kapatid. Ito po yung kanyang BBT solenoid. Tingnan nyo, puro oil sludge po yan. What more, yung pong loob nitong BBT. Kapag hindi gumana ng maayos itong BBT, mawawala rin po yung ganda ng performance ng engine nito. Alam nyo, nung sumikat yung BBT na yan, di ba yung mga Honda BTI, Honda BTEC, di ba? Talaga kasing iba ang trabaho ng mga BBT engine. At kasama po sa mga nag-BBT na rin ay ito nga pong mga Toyota. Lumabas na rin yung ibang mga problema nito, tulad nung kagabi, nung ipinakita ko yung engine support. Sira na rin yung engine support niyan. Ngayon, ito pong kabilang engine support, sirang-sira na rin po. Tingnan niyo po ito. Ayun, kita ba? Durog na durog. Ha? Tingnan niyo po. Ayun. So, sira na. So, ito, yung mga dagdag na gastos po dito sa trabaho nitong si Toyota Previa. Ito po yung isang engine support, mga kapatid. Tingnan nyo. Hali, pakita mo. Pwede pa po ba yan? Magagamit pa po ba yan? Ito po yung sa Toyota Previa. Yun lamang po talaga ang magiging problema, mga kapatid, kapag po tayo ay nagbaba ng makina. Kasi lahat ng mga pyesa na makikita natin na may problema at may sira, kailangan natin palitan yun. At isang maganda na rin po yun, kasi po, kapag ka tayo ay nag-pull down ng makina at kung magkano man yung napagkasunduan na gastos doon sa pagpo-pull down ng makina, siyempre lahat naman ng pyesa na madadamay doon sa pagtanggal at sa pagkabit noon ay mura na lamang ang dagdag na masisingil doon. Hindi katulad nung magpapalit ka ng engine support, ilan yan? 4. So siyempre may ibang labor yon. Pero dahil dito, nagbaba na tayo ng makina, idadamay na natin ngayon sa labor yung mga ibinabang pyesa na yon na mga may diferensya na rin. Dahil kailangan mapalitan na rin yon kapag sinampa na natin yung makina na naayos na natin. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Alagaan po nating maigi ang ating mga sasakyan. Kahit mawala na ako ng trabaho, basta wala lang katulad ng mga makina na yan na napupuno ng sludge. Sabi nga nung nag-comment, kapabayaan ng may-ari. Oo naman, baka kasi mamaya hindi ka talaga nag-change oil. Pero kapabayaan din, kung gumamit ka ng langis na hindi maganda, kasalanan mo rin yan. Dahil maraming magagandang langis, isama nyo na sa listahan ng Any Oil. Mga kapatid, salamat ng marami sa inyo sa patuloy na pagtangkilik sa aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.